Ano po yung tinatawag na the Lazarus effect? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Now, binabati ko po muna si Marilyn Nira and Lyserio Yasay and Ray Nazareno. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions araw-araw. Now, yung topic po natin ay Jesus Christ, the resurrection and the life. Now, when Jesus declares himself the resurrection and the life, he reveals that resurrection is not merely a future event, but a reality found in his person. He holds authority over death. Hindi po ba tayo namamangha ng ating Panginoong Kristo? Siya ay may authority sa kamatayan. Hindi siya pwedeng gapiin ng kamatayan, subalit siya ang gumapi sa kamatayan. So, he holds authority over death, granting both spiritual and physical life. His raising of Lazarus anticipates that the ultimate restoration he gives to all who believe, showing that life flows from his sovereign, life-giving power. The Lazarus effect is when your life becomes so influential that many people come to know and follow Jesus. So sabi po rito sa John chapter 11 verse 25, ito po yung mga panahon na si Lazarus ay namatay na, inilibing na siya, marahil nagsimula ng maagnas yung kanyang katawan, nagsimula ng bumaho yung kanyang katawan, at nandun siya sa kanyang libingan. Yung mga kapatid ni Lazarus, si Mary and Martha, ay umiiyak, no, tumatangis, nagdadalamhati. At nung nag-usap sila ni Jesus Christ, si Jesus at yung mga kapatid, sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Sabi ni Jesus Christ, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Kaya ito po yung mga teachings po natin ngayong araw. Number 1, the resurrection proves the messenger. Yung resurrection po ni Jesus Christ, maraming pinuprove yan, no? Hindi yan basta resurrection lang. Now, nung sinabi ni Jesus Christ sa kapatid ni Lazarus na, I am the resurrection and the life, that is one of the most daring claims of the Lord Jesus Christ about himself. Isipin mo isang tao, kausap mo, sabihin ng tao na yun sa'yo, I am the resurrection and the life. Ako ang buhay at muling, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Di ba talagang mind-blowing yon. Tapos pinatunayan niya pa nung binuhay niya si Lazarus mula sa mga patay. Kaya po yung una nating teaching, talagang si Jesus Christ, nung muli siyang nabuhay, prove niya na talaga na siya yung totoong mensahero ng Diyos. No? The resurrection proves the messenger. Ibig sabihin, hindi lahat ng sasabihin ni Jesus totoo. At walang sinabi si Jesus na hindi totoo. Bakit? Kasi maraming tao pwede mag-claim, lalo yung mga religious leaders, no? Gumagawa sila ng sarili nilang relihiyon at ang dami nilang mga katuruan, sasabihin, kukwento sa mga tao. Pero who knows? Totoo ba talaga yung sinasabi nitong tao na to? Di ba? Yung iba naniniwala lang out of blind obedience, blind faith, na kumbaga nakatakip yung mata, sunod lang ng sunod. Pero si Jesus iba. Lahat ng tinuro ni Jesus Christ, pinatunayan niya yan na totoo sa pamamagitan ng kanyang resurrection. Muling nabuhay si Jesus Yung katauhan niya ay katotohanan. At wala siyang sasabihin na hindi totoo. Point number 2, the resurrection proves the message. So, hindi lang yung messenger, yung pinapatotohanan ng resurrection, kundi yung message ni Jesus mismo, yung gospel message. Si Jesus kasi yung death niya, namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Yung sinuong ni Jesus Christ na yon, bago pa siya ipako doon sa krus, halos half dead na siya doon sa tindi ng sugat na kanyang natamo. Tapos, pinako pa siya sa krus. Imposibleng hindi talaga siya namatay. Tapos 3 days pa yung lumipas bago siya muling nabuhay. Walang ibang explanation din kundi si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At yung mensahe ng Panginoong Jesucristo, it must be true. Yung mensahe niya na lahat ng tao kailangan ng kapatawaran ng kasalanan.
At yung kapatawaran na yon ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. So yung gospel message natin, alam natin na totoo. Pag nag-share ka ng gospel sa ibang tao, alam mo na yung sinasabi mo totoo. At walang ibang sagot sa tanong ng tao. Walang ibang solusyon sa problema ng tao. Walang ibang kaparaanan para maligtas yung mga tao kundi sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And we know that for sure, with certainty, may kasiguraduhan, because Jesus resurrected from the dead. Pangatlo po, the resurrection proves the coming judgment. So, along with the good news na merong kaligtasan, meron ring news na judgment. Merong judgment day someday. At alam natin yun kasi ang ating Panginoong Jesucristo ipinangaral yun. Now, sabi po sa Acts chapter 17, pakinggan niyo pong mabuti ito mga kapatid. In the past, God overlooked such ignorance. But now He commands all people everywhere to repent. Ang mensahe ng Ebanghelyo, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan, manumbalik kayo sa Panginoon. For, listen to this mga kapatid, sa Acts 17:31. For, He has set a day, nagtakda ang Diyos ng araw, when He will judge the world with justice. May paghuhukom. Paano niya gagawin yon? Sa pamamagitan nino? By the man He has appointed. Merong inappoint ang Diyos na magiging hukom, magiging judge sa lahat ng mga tao. At merong pruweba na ito nga ay magaganap. Sabi po rito, He has given proof. Proof, may pruweba. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. Ibig sabihin, yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang muling pagkabuhay, ito ay pruweba na yung gospel totoo, yung messenger totoo, yung message totoo, at yung judgment day totoo. Kaya lahat po ng mga tao, mga kapatid, haharap sa paghuhukom sa ating Panginoong Jesucristo. At lahat ng ginawa natin dito sa lupa, ipagsusulit natin sa Kanya. At hindi natin pwedeng sabihin, ay, baka naman walang judgment day talaga, baka naman wala namang muling pagkabuhay, baka naman pag namatay tayo, mabubulok na lang tayo sa lupa, and that's it, wala nang paghukom, walang heaven and hell, walang afterlife. May mga tao ganun ng reasoning, baka naman di totoo yan, baka naman mali yung mga Kristiyano, baka mali yung Biblia, sinulat lang ng tao yan etc. etc. No? Ang dahil mga dahilan na sinasabi. Pero ang sinasabi ng Biblia, He has given proof, may pruweba. Ano po yung pruweba? Resurrection. The fact that Jesus Christ resurrected from the dead, it means judgment day is also true. Alam niyo po sa panahon nila, sabi ni Apostol Pablo, no? Kasi pwede magsabi ng mga tao, baka naman di naman totoo yan kasi hindi naman namin nakitang nag-resurrect si Jesus. Ang sabi ni Apostol Pablo, yung mga nabubuhay pa nga ngayon, mga 500 yan, no? Tanungin nyo sila. Ibig sabihin yung mga witnesses, nakita talaga na nag-resurrect si Jesus. Bukod sa mga disciples, there are other witnesses that you can confirm kung talaga nag-resurrect si Jesus. At kung nagsisinungaling yung mga apostol, during that time, mapapabulaanan agad yun, right then and there. Ibig sabihin, madali lang i-confirm nung unang panahon na nagsinungaling yung mga disciples. Pero sabi ng mga disciples, ask these people, pwede bang lahat to nagsisinungaling? Nakasalumuhan nila yung resurrected Christ. And because Jesus resurrected from the dead, He as the messenger, hindi pwedeng magkamali si Jesus. His message is true and judgment day is also true. Paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, plan in light of the resurrection and eternity. Mga kapatid, yung buhay natin, hindi lang pang dito yan sa lupa. Pang walang hanggan yan. Merong resurrection from the dead. Merong life, merong eternal life, merong buhay na walang hanggan. When we make plan, we also consider eternity, pang walang hanggan. Alam niyo po si Lazarus sa John chapter 11, ay muli siyang binuhay ng ating Panginoon. Palagay niyo ba si Lazarus after niyang mabuhay maguli, ang isipan niya pang dito lang sa lupa, okay, binigyan ako ng chance ng Panginoon mabuhay maguli, patay na ako, nabuhay ako ulit, okay, magnenegosyo ako, gagamitin ko lahat yung magkakamal ako ng maraming salapi, magpapakasarap ako dito sa mundo. Tingnan nyo, ganun yung mindset niya, or he's thinking about eternity. He's thinking about
forever. Alam niyo po si Lazarus, ininvest niya yung buong buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon. In light of eternity. Naisip niya, hindi, nakita ko si Jesus, na-experience ko siya, binuhay niya ako mag-uli. I know there is life after death. Kaya yung buhay ni Lazarus, ginamit niya talaga sa paglilingkod sa Panginoon. According to tradition, he served for the rest of his life in Cyprus. Nagmi-mission siya. Pangalawa po, prove your faith by living a renewed life. Patotohanan mo na ang iyong pananampalataya kay Kristo ay totoo at si Jesus ay totoo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong buhay. Ito po yung Lazarus effect. Sabi po rito sa John chapter 12, no? Kung meron man tayong verse sa Lazarus effect, ito yon, John chapter 12, verse 10 and 11. So the chief priest made plans to kill Lazarus as well. Yung mga chief priest, gusto nilang patayin si Jesus. Pero this time, hindi lang si Jesus yung gusto nilang patayin. Gusto nilang rin patayin si Lazarus. Isipin nyo yan. Not just Jesus, pati si Lazarus patayin na natin. Pinagtatangka ang patayin si Lazarus. Bakit? Kasi merong Lazarus effect. Sa pamamagitan ni Lazarus, maraming nakakakilala sa Panginoong Hesukristo. Sabi dito, for on account of him, many of the Jews were going over to Jesus and believing in him. So yung Lazarus effect, ito yung mga kaaway ni Jesus magagalit sa iyo, gusto kang patayin kasi sobrang maimpluwensya ka na maraming tao nakakakilala kay Jesus sa pamamagitan ng iyong buhay. That's the Lazarus effect. Ang tanong, meron ka ba nito? Are you influential? Marami bang taong nakakilala sa pamamagitan ng iyong buhay? Do you have this Lazarus effect? Na patay ka na, muli kang binuhay ni Jesus at ikaw yung naging living proof na totoo si Jesus. Sapagkat dahil sa kanya ay marami sa mga Hudyo ang umaalis at naniniwala kay Jesus. Kumbaga binibitawan na nila yung dati nilang paniniwala at sila ay naniniwala kay Jesus. Prove your faith by living a renewed life. Be a Lazarus. Maging Lazarus ka na binago ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi, alam niyo po, yun po yung essence ng Romans chapter 6 Sabi dito na namatay na tayo kasama ng ating Panginoong Hesukristo at muling nabuhay. We resurrected from the dead. So that Jesus resurrected from the dead so that we too may live a new life. Upang magkaroon tayo ng bagong buhay. Kung ipinapamuhay mo yung bagong buhay mo kay Kristo, magkakaroon ka ng Lazarus effect. Many people will come to know the Lord Jesus Christ because of you. And number 3 po, participate in Christ's work of defeating death. Alam niyo po yung ginawa ng ating Panginoon Hesukristo 2,000 years ago, He defeated death. Tinalo niya yung kamatayan. At yung ginawa ng ating Panginoon Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, may epekto yan sa bawat isang naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Meaning to say, lahat ng mga mananampalataya ni Kristo, magre-resurrect din, mabubuhay mag-uli. Now, yung ginawa ng ating Panginoon Hesukristo doon sa krus, isipin nyo parang medicine. Mabisang gamot. Pero walang epekto ito sa mga taong hindi nananampalataya kay Jesus. Sabi po doon sa verse natin, sa John chapter 11, verse 25, I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. The one who believes in me will live even though they die. Meaning to say, kung hindi ka naniniwala sa Panginoong Hesukristo, you rejected the gospel, walang bisa yan sa'yo. Now, when we share the gospel to other people, when we share Jesus Christ to other people, yung mabisang gamot na yon, pag nanampalataya sila, nagiging effective yun sa kanila, nagiging epektibo yun sa kanila. Of course, ako naniniwala ako ng Santong Espiritu ang nagko-convict sa puso ng tao habang pinapangaral natin yung Ebanghelyo. At yung gospel, nagkakaroon ng epekto sa buhay ng isang tao. And death is being defeated every time we preach the gospel. Nilulupig ng ating Panginoon Hesukristo ang kamatayan every time we preach the gospel. Maraming taong naniniwala sa Panginoon Hesukristo at maraming taong mabubuhay magpakailanman. Now, para po sa ating discussion, are you a vessel of the gospel? Ikaw ba ay daluyan ng Ebanghelyo? How can you have a Lazarus effect? At tayo po'y manalangin. Father, we thank you for raising Jesus from the dead, proving Him to be your true messenger, and confirming the truth of the gospel. Help us live in light of His resurrection and the certainty of eternity.
Renew our lives by the same power that raised Christ, that our faith may be shown through obedience and transformed living. Teach us to plan, speak, and act with a coming judgment in view. Make us faithful vessels of the gospel, participating in your work of defeating death and advancing your kingdom. I pray this in the name of our risen Lord Jesus Christ. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner po natin sa devotion natin na ito, si Sister Catalina. Hello po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.